At magpapatuloy po tayo, Jimmy Boy. Okay, magandang hapon po sa mga viewers ng Piskante po ng Bayan dito ho sa Net 25. And of course sa atin hong mga tagapakinig sa atin hong mga provincial stations ng atin hong Radyo Aguilat dito po naman sa Mega Manila, ang atin hong DCC 1062. At dahil po sa napakarami hong mga tanong tungkol po dito sa King Herbal, ay minarapat po nating muling imbitahan si Mr. Fernan Garcia, ang marketing officer po ng King Herbal. Ka Fernan, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po ka Jamie, magandang hapon po ka magandang hapon po. At sa atin po mga tagapanood, magandang hapon po sa inyong lahat. Ka Fernan, ang isa po sa itinatanong ng mga kababayan natin, kasi nasabi po ng Kari Herrera na kapag ikaw ay uminom ng isang bote ng King Herbal, makakaranas ka na ng ginhawa. Opo. Kung hindi kayo makaranas ng ginhawa sa pag-inom ng isang bote ng King Herbal, bakit nyo pa itutuloy ang pag-inom? Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Opo, tama po. Yun po ay sinasabi po ng Kari. At ang paraan nga po niya ng pagsasabi nun ay, kung hindi kayo makaranas ng buti, sabi po ng Kari, kung hindi kayo makaranas ng buti sa isang bote, para king ituloy pa po ang paggamit nito. Opo. Yung ganong pahayag po ng Kari ay hindi po pahayag ng panlilinlang, kundi yun po ay pahayag o deklarasyon ng kumpiyansa at tiwala sa nagagawa po ng King Herbal sa ating mga kababayan. Okay. Buong tapang po na sinasabi ng Kari na kung ang inyo pong suliranin lamang ay hinatulan na po kayong puputulan ng paa, ay 90 days po lamang na gumamit po kayo ng King Herbal, ligtas na po yung paa ninyo, hindi na po mapuputol. At kung kayo po ay diabetic po na nag-i-insulin, ay sa loob po lamang ng 45 days hanggang 4 months, ay maaari na po ninyong tanggalin ang inyong insulin o maging yung inyo pong oral medication na maintenance, at kayo po ay diabetes free na po. Pero dun po sa sinasabi po niya na kung hindi kayo makaranas ng buti sa isang bote, idinideklara lamang po niya yung kanyang kumpiyansa na sa isang bote pa lang na inyong naiinom ay makakaranas na po kayo ng ginhawa. Halimbawa po, kung ang isang diabetic po ay madali ho kasing mapagod ang isang diabetiko, isang linggo pa lang po umiinom nito, mararamdaman na po nila na lumalakas po sila. Hindi po nangangahulugang diabetes free na sila sa loob lamang ng isang linggo o isang bote. Hindi naman magic yan Opo. At saka, ang sinasabi po natin dito, kung ang isang diabetiko po ay hirap sa pagtulog, ay makaisang bote lamang po, ay gaganda po ang kanilang pagtulog. At yun po, base sa karanasan ng mga gumamit. Kaya, ulitin ko po lamang, yung sinasabi po ng Kari, na kung sa isang bote ay wala kang maranasang buti, para kay ituloy mo pa ito, yun po ay pahayag hindi ng panlilinlang, kundi ng isang buong kumpiyansa, deklarasyon ng kumpiyansa sa magagawa po ng King Herbal sa ating mga kababayan. Kapanan, last question po. Meron pong mga nagsasabi na gumamit sila ng King Herbal, pero nung magpa-check up sila, mataas pa rin yung kanilang blood sugar. Bakit po ganito? Ano ho ang paliwanag dito? Ganito po yun, ka Jimmy. Kung sila po, pagkatapos gumamit ng King Herbal, halimbawa po ay 45 days na po silang gumagamit. Okay. At pagkatapos sila po ay nag-check po ng kanilang blood sugar at makita po nilang mataas pa rin, hindi po nangangahulugan na hindi mabisa o walang bisa ang King Herbal. Sapagkat, ito po naman ay alam ng ating mga kaibigang doktor at maging nung mga nasa laboratory. May dalawang paraan po kasi ng pagkuha ng blood sugar level count. Una po ay random. Random, ibig pong sabihin, 2 oras o 4 na oras pa lang na nakakakain, ay susukatin na po kung ilan ang sugar level po niya. Pagka po random, karaniwan po yun, mataas. Nasa 140 to 160 po yun. Pero, yun po ay kinukonsidera na normal. Sapagkat, ang pagkuha po ay random, 2 oras o 4 na oras makakain, nangangahulugan po na yung glucose kasi, yung kinain na na-convert into sugar or glucose, ay nandun pa sa bloodstream at hindi pa po nakapapasok dun sa kanyang cell. Pangalawa po, meron po tayong tinatawag na fasting blood sugar. Yun po ay yung hindi kakain sa ilang oras at pagkatapos ay saka po magpapakuha ng blood sugar count. May mga kababayan po tayo na pagkakamalan nila na yung
pagkuha ng count ng kolesterol at ng creatinine ay katulad din ng pagkuha nung fasting sa pagkinukuha po ay yung blood sugar count. Magkaiba po yun. Pagka po blood sugar count ang kukuhanin, at ito po ay alam ng mga kaibigan natin, doktor, at maging ng mga nasa laboratory, 8 to maximum of 10 hours po lamang dapat ang fasting. Hindi po 12 hours gaya ng karaniwang kaalaman. Ang paliwanag po doon ay ito. Pagka po tayo ay kumain, yung pong ating kinain ay i-convert po ng ating katawan into sugar or glucose. Yung enerhiyang kailangan, papasok po yung glucose sa cell. Yung enerhiyang hindi na kailangan, i-store po yun ng ating liver. Ngayon, pag nag-over po yung fasting, yung katawan po natin magsesend sa brain ng signal, gutom ka na. Kailangan mo na ng energy. Saan kukuha? Maglalabas ngayon yung naka-store sa liver. Pagkuha mo ngayon ng blood sugar count, mataas. Hindi sapagkat walang bisa ang king serbal, kundi sapagkat na-over po kayo ng fasting. Mali yung pagkakakuha ng inyong sugar count. Yun po ang ating paliwanag doon. At ulitin ko lamang po sa ating mga kababayan, maging palaaral po tayo, maging palabasa po tayo. Available po yan sa mga internet sites. Lamang po, Kaleo, sinasabi natin sa ating mga kababayan, Apa. maging mapili po kayo sa mga internet sites na inyong papasukin sapagkat baka kung ano-ano pong listahan, ba't ba listahan ang nasabi ko? Kasi uso-uso yung listahan Baka kung ano-ano hong makuha po ninyong impormasyon, siguraduhin po natin at nang walang mapahamak. Thank you po, Kap Hernan. Sa oras Salamat po ninyo. po. Salamat po. po. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Magbabalik po ang Piskante ng Bayan pagkatapos po ng ilang mga paalala po natin.